Okay, so bali solve natin yung problem number 1 ng regenerative Rankine cycle. Okay? Ito yung problem. A steam power plant operates on an ideal regenerative Rankine cycle with one open feed water heater. 25 kg per second of steam enters the turbine at 8 megapascal and 500 degrees Celsius. Steam is extracted from the turbine at a pressure of 0.5 megapascal and is fed into the open feed water heater. The remaining steam expands in the turbine to the condenser pressure of 10 kilopascal. Assuming the liquid coming off the operator, coming off the feed water heater is saturated liquid, determine the amount of steam to be extracted and the power output of the plant. Okay? So, bali ito yung ating schematic diagram. So ito yung papasok sa may turbina, state 5. So yan yung pressure tsaka yung temperature niya. And then mag-extract tayo dito ng steam, ipupunta dito sa feed water heater in which hindi natin alam kung ano yung amount ng steam, no? Tawagin na lang natin na X ito. Yung amount of steam na ipupunta natin sa feed water heater ay X. And then the rest, yung natira doon sa sin-extract is pupunta kay, mag-expand doon kay turbine and then pupunta doon kay condenser. Bali yan, and then yan. Okay, so magmi-mix yung ano dito, yung feed water, yung na-extract natin na steam, tsaka yung liquid na galing kay pump 1. Okay? So kunin na muna natin yung mga properties. So state 1. State 1. Okay? So enthalpy ng 1, ano ba ang condition or yung ano ng 1 natin, that is saturated liquid. No, hindi sinabi sa problem na saturated liquid to, yung state 1 natin. Pero pag walang sinabi, i-assume palagi na siya ay saturated liquid. So ang pressure natin dyan ay 10 kilopascal and then siya ay saturated na liquid. Okay? So since given yung kanyang pressure and then sinabi na saturated liquid, mahanap natin agad yung enthalpy 1. Kasi bago ka makahanap ng isang property, kailangan mo muna ng dalawang property. So meron tayong pressure, isang property na yan, and then saturated liquid, automatic na yan na considered as a property. No? So, saturated liquid. So H1 that is equal to HF at 10 kilopascal. No? Ibig sabihin ng F dyan ay saturated na liquid. That is 191.83 kilojoules per kilogram. Okay, sa state 2 natin, that is, ang pressure niya ay parehas na doon kay 0.5 megapascal, no? Kasi nga, yung pressure daw noon sa may extraction, sa may 6, ay 0.5 megapascal. So, since nagsulubong sila dito, so of course, pare-parehas na yung pressure ng 2, ng 6, tsaka yung 3. Okay? 0.5 megapascal. And also, yung pump kasi natin is isentropic, wala namang sinabi na efficiency, isentropic efficiency. Ibig sabihin yan, yung S1 mo is equal to S2. So, bali may dalawang property ka na. So, pwede mo nang makuha yan. Kaya lang, ang problema, mahirap kasi kunin ang enthalpy ng compressed liquid using yung pressure tsaka yung entropy. So actually sa table 4 ka kukuha niyan, no? So sa table 4 mo makukuha yan. Kaya lang napakahirap namang kumuha doon kasi gagamit ka ng triple interpolation, okay? But there is another way para makuha yung enthalpy at state 2. That is equal to, ang H2 mo is equal to, kapag mag-energy balance ka, no? Ayan. H2 is equal to H1 plus work pump ng 1. Okay? MH2. MH1. Okay? Ayan. M2 MH1. M1, M2H2 tapos M1H1. Okay? In which ang work ng pump mo dyan, 1 or tanggalin na kaya natin yung M.
Per unit mass na lang. Okay? Pwede rin, no? Pwede na lang natin yun. Ano naman yung pupuntahan? H1 plus work pump 1. Dapat maliit na to. Work pump 1. Okay? Ayan. Sige. So H1, okay na yan. Ngayon, ang work pump 1, that is equal to BF at kung kukunin natin yung work pump, babalikan natin yung ating thermodynamics. Hindi ko nagkakamali, ganito ata yan. May bayan nyo na. That is equal to P2, B2 less P1, B1, no? Yan yung work. Okay? Yan yung work, no? Pero since liquid kasi yan, since liquid yan, practically incompressible ang liquid, but actually compressible, no? So, i-assume na lang natin na ang B2 mo is equal to P1. Okay? So, kasi nga liquid na practically incompressible. Mako-compress mo siya pero napakaliit. So, we can say na ang B2 mo is approximately equal to B1. So, mangyayari, i-factor out natin yung B dito, magiging B, tapos P2 less P1. When is yung B dyan is equal to P1 tsaka B2, no? Okay, so, magiging ganyan. Okay, yeah. Natin ito. Ngayon, ang work pump 1 mo dyan ay magiging P2 less P1. Okay? O, hindi ko na ilagay yung BF. BF at 10 kilopascal. And, okay? So parang ang nangyari, yung B1 is equal to B2. Parang gano'n na yung nangyari, which is equal to BF at 10 kilopascal. Okay? So this is 1.0102, tapos ang P2 mo is 0.5 megapascal less P1 is 0.01. Kinonvert ko na ito Okay, ang unit ng ano natin is yung BF is 1.0102 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram, and then yung pressure natin dito is 0.5 less 0.01 times 10 raised to 3 kilonewton per meter square. Kinawa kong kilopascal, no? So magkakancel ito, ayan, tsaka yan, negative 3 to, tapos positive 3 yung dito. Ayan, kaya magkakancel, kaya ganyan na lang yung nangyari. So this is equal to 192. Sorry. Ayan. So yung magiging H2 mo dyan is equal to H1, 191.83 plus 1.0102 multiplied by 0.5 plus 0.01 magiging 192.33 kilojoules per kilogram yung ating H2. Okay, so check na natin yung H1, yung state 1, tsaka yung enthalpy sa may 2. Okay na rin. And then next ay yung state 3 natin. State 3. State 3. Okay, ang kanyang pressure ay 0.5 megapascal. At the same time, siya ay saturated na liquid. So kung yan ay saturated na liquid, therefore, ang H3 mo is equal to HF at 0.5 megapascal, which is equal to 640.23 kilojoules per kilogram. Okay? Then sa 4 naman, so ganun din, kung paano yung ginawa natin kay 2, ganun din yung gagawin natin kay 4 kasi pump din lang yung ano doon, no? So state 4, ang pressure niya doon ay, sa may state 4, ayun, papunta na doon sa may 8 megapascals. Kung mapapansin natin, wala namang pump
Okay, or turbine sa pagitan ng 4 at 5. So, kung walang pump or walang turbine, parehas yung pressure. Okay? Parehas yung pressure. So, no pressure drop, so ibig sabihin parehas yan. Okay? Kasi ang process sa may boiler, that is constant pressure. So, kung constant pressure dito sa may boiler, so P4 is equal to P5. This is 8 megapascal. So, ang H4 natin, tapos, ngayon, this is compressed liquid to, no? Compressed, ito. Siya ay S3 is equal to S4, pero sabi ko nga napakahirap namang kunin yung kanyang enthalpy gamit ang entropy. This is compressed liquid, no? Kung ganyan, that is a liquid, assume natin na yung B3 is equal to B4, no? BF. Okay, so H4 is equal to H3 multiplied by BF at 0.5 megapascal multiplied by P4 less P3. This is 640.23 to plus 1.0926 yung BF at 0.5 megapascal, then 8 less 0.05. So, ang H4 mo dyan na makukuha is 648.42. Okay, so yan. H4, and then next is sa may 5 na tayo. Sa state 5, pressure is equal to 8 megapascal, and then yung temperature is 500 degrees Celsius. Okay, so asan ba makikita yung properties nito? This is superheated actually, no? Kasi kung ano natin, ang Tsat natin at 8 megapascal is equal to 8 megapascal. Wait lang. Sa 8 megapascal, ang Tsat niyan ay 295.06 degrees Celsius. So, yung temperature niya is mas mataas sa kanyang Tsat. So, in that case, siya ay superheated, no? So, kapag superheated, sa table 3, hahanapin yung mga properties. Okay? Yan. So, ang enthalpy natin dito sa may 5 is equal to 3398.3. Makikita yan sa table 3. And then, kailangan din natin kunin yung S3, which is equal to 6.7240. Okay? Yan. So, ang reason kung bakit kinuha natin yung S3, kasi nga, gagamitin natin yung S3 para makuha yung enthalpy sa my stage 6. Punta tayo doon, stage 6. So, walang sinabi yung problem na isentropic efficiency sa turbine, so ibig sabihin na isentropic process siya. Okay, sa my turbine. Ang P6 mo is equal to 0.5 megapascal, and then S6 mo is equal to S5 kasi nga isentropic process. So, that is equal to S is equal to constant. Okay? So ngayon, superheated kaya siya or wet? Paano malalaman yon? Okay? Punta ka kay 0.5 megapascal at 0.5 megapascal, no? Ang SF doon is equal to 0.5 megapascal, 1.80 607. And then ang SG mo is 6.8213. Okay? This is equal to 6.7240. Now kung mapapansin natin, yung S5 is nasa pagitan ng SF tsaka SD at 0.5 megapascal. So since siya ay nasa pagitan ng SF tsaka ng SG, siya ay wet. Okay, so that is wet. Since yan ay wet, so kapag wet, ang formula na gagamitin natin para makuha yung enthalpy kapag wet ay H6 is equal to HF at 0.5 megapascal. Okay, multiply plus X6 multiplied by HFG at
0.5 megapascal. Okay, kaya lang ano yung X? Ang X6 mo dyan, that is equal to S6 mo is F at 0.5 megapascal, no? Okay, plus X6 multiplied by SFG at 0.5 megapascal. Okay, so kukunin natin yung X6 using yung S. X6 is equal to S6 plus SF6 divided by SFG sa may 6. Wherein ang SF6 natin is equal to SF at 0.5 megapascal. And then ang SFG6 is equal to SFG at 0.5 megapascal. So this is equal to 6.7240 plus 1.86. 1.8607 divided by SFG dito ay ano yung SFG at 0.05 megapascal. 0.5 megapascal. Ang SFG doon ay 0.5. 4.9606. 4.9606. So this will become ang X is 0.9804. Yan. So gagamitin natin yan para makuha yung enthalpy 6. SF at 0.5 megapascal is equal to 640.23 plus 0.9804 multiplied by enthalpy at HFG at 0.5 megapascal is 2108.5. So ang enthalpy ng 6 is 2707.4. So yan, okay na si 6, 7. Drawing kasi natin yung ating TS diagram, no? Ito. Andito si 6 sa loob, for example, no? And then si 7, constant entropy kasi ito, ayan. Ito yung pangit yung drawing. Na lang sa baba. Ayan. So andito si 5, si 6 na sa loob. Andito si 6. Tapos si 7, andito sa baba, no? So kung mapapansin natin, since si 6 ay wet, so si 7 wet na rin. Kasi si 6 kasi nasa loob na ng dome eh. Si 7 mas malalang wet, mas grabe siyang wet. Kasi mas mababa siya, no? Okay, so ganyan kasi oh. So mas malayo ngayon mas malapit si 6 sa saturation line kaysa kay 7. No? Mas malayo sa saturation line si 7. Okay? So, kapag ganoon, mas malalang wet si 7. So si 6 kasi natin is wet, automatic naman na si 7 mo ay wet. So no need to verify, no? Using entropy. Pwede mong i-verify yan using yung entropy para yung ginawa natin sa 6. Pero wag na. Kasi, ayun, napatunayan naman na natin na siya ay wet. Okay, so since siya ay wet, kailangan natin kunin yung X7. Parang yung ginawa natin dito kay 6. That is equal to S7 less SF 7 divided by SFG 7. Okay, so move natin ng konti. Ayan, tuloy natin dito. And then next is, okay. So bakit ba kailangan natin yung X7 pala? So siyempre kailangan natin yun para makuha yung enthalpy ng 7, which is equal to HF7 plus X7 SFG 7. Okay? So X7 is equal to, ano ba yung S7? Pare-parehas yun, no? Since si ano natin, constant entropy, yung dinowing ko kanina na paganyan, no? Paganyan sa TS diagram. Temperature entropy diagram. Ito yung si 5, ito yung si 6, tapos ito si 7. So pare-parehas sila ng entropy. Kasi vertical yan, no?
nasa isang vertical line yung tatlo, so pare-pareha sila ng entropy. Okay? So lahat ng ng pumasok doon tsaka lumabas sa may turbina natin is pare-parehas ang entropy, no? Kasi wala namang entropy efficiency yung turbine. Okay? So 7 is entropy ng 7 is 6.7240 less SF7 or that is equal to SF at 10 kilopascal, no? 0.6493 and then ang SFG at 10 kilopascal is 7.5009. Okay? So yan. X7 is equal to 0.8099. O yan, kitang-kita na mas malaki yung X ng 6 kaysa doon sa X ng 7. So, mas malalang wet si 7 kasi nga mas maliit yung X niya or yung quality. Eh, bakit X pala yung nilagay natin dito? Palitan na lang natin to ng ano kaya? M na lang, M6 na lang, no? M6 na lang, M6. Yung fraction ng steam na in-extract natin doon, tawagin natin na M6. Para hindi sila parehas ng notation kay quality. Okay? So, X7 is equal to HF at 191 at 10 kilopascal, 191.83 plus 0.8099 multiplied by HFG at 10 kilopascal is 2392.8. Ayan. Enthalpy ng 7 ay 2129.8. Okay, so kompleto na lahat ng enthalpies. Sa 7 stage na yan. So pwede na tayong mag-solve. Okay, ng hinahanap. M6. So sa M6 natin, ito yung M6 natin, mag-energy balance tayo dito sa may open feed water heater. Okay? So, pag mag-energy balance tayo diyan, masasolve natin yung M6. Okay? So, let us solve yung M6. Mag-energy balance tayo doon. So, energy E-balance. Energy balance at open feed water heater. So, yung pumasok, M6, tapos X6. Plus, mayroon pang isang pumasok, M2, H2 is equal to yung lumabas, M3, H3. Okay? Ngayon, kung titignan natin, kapag magmamas balance tayo, yan. Kapag magmamas balance tayo, yung natin, yung M7 natin, that is equal to M5, no? M5. O, M5. Let M5 is equal to 1. So, ang mangyayari, ang M7 natin is equal to M5 less M6. So, this is 1 less M6. Ngayon, yung M7 natin, siya na rin lang yung mas kay 1 and then kay 2. Kasi wala naman nang nag-split dito. Wala naman nang nag-split na mas dyan. So, parehas yung M7, M1, tsaka M2. Okay, so balik tayo doon. Then, pagdating dito sa my feed water heater, pumasok si M6, pumasok na rin si M2. So, magiging kompleto na to. Okay? Kasi magsasalubong na kasi yung tinanggal mo doon tapos yung pumasok ito kay Sige. So, gano'n tayo din. Mag-mass balance na lang tayo dito. M3 is equal to M6 plus M2. So, this is equal to M6. Ito yung M2 natin. 1 less. M6 ito, no? So, magkakancel yan. Magkakancel ito. So, magiging 1 na siya. So, yung M3 natin magiging 1 na. Okay? So, M6 multiplied by ang enthalpy ng 6 natin is 2707.4 plus ang M2 1 less M6 tapos is equal to 1 and then ang enthalpy ng 3 ay 640.23. Take note inassume kasi sinabi kasi ng problem na yung natin, balikan natin ulit. Ito yung 3 kasi natin, yung 3 natin, sinabi ng problem na saturated liquid daw to, no?
Okay, i-remind ko lang ulit kasi yung unang problem na ginawa natin nung pass ay yung pass na problem, may ano kasi dito may binigay na kasi yung M6, no? Okay, ngayon naman yung ginawa ng problem, ginawa niya ng saturate yung state 3. Okay? So, kapag solve natin yan, ang mangyayari, ang M6 mo dyan ay equal to 0.1781. Okay? So, yan. So, yung fraction. Wait, balikan natin yung problem. Amount of steam. Okay. Amount pa lang hinahanap, no? Oops. Bakit yan? Uy, iba. Ito pala dapat. Okay, sige. And then M6. Okay. So, ibig sabihin, ito yung ratio ng M6 doon sa M5, no? Yan. Okay, tapos kompleto na. So, mangyayari, ang mass flow rate ni 6, ito yung hinahanap, no? That is equal to M6 multiplied by 6 times mass flow rate ni 1. Okay, kasi nga, ang M6 mo is equal to mass flow rate ni 6 over mass flow rate ni 5. Okay? 0.1781 times 25 kg per second yung pumapasok doon. So, ang mass flow rate ni 6 is, ang palang saglit, 0.1781 times 25 is, ayan. So, 4.4525 kg per second yung mass flow rate ng steam na in-extract natin sa turbine. Okay? The next, ang hinahanap ay power output ng plant, no? Yung power output ng plant, power. That is equal to the work net per unit mass multiplied by the mass flow rate of steam, or yung mass flow rate ng steam na yan, yan yung total flow rate doon, or that is equal to the 25 kilograms per seconds. Okay, so paano ba natin makukuha yung workflow net? Okay, ang work net per unit mass, that is equal to work ng turbine per unit mass less work ng pump per unit mass. Okay, so unahin natin yung turbine. Kung mag-energy balance tayo doon, okay, ang pumasok ay 5, lumabas 6, tsaka 7, tsaka si work turbine. Okay, energy balance. Okay, so sige. Work ng turbine is equal to M. Wait, mag-energy balance pala tayo doon. So, energy balance turbine. So, M5H5 equals to M6, X6 plus M7, enthalpy ng 7 plus work ng turbine. Okay? Ayan. Now, kung i-divide natin ito lahat ng both sides ng 1 over M5, in which ang M5 natin is equal to the M. Yan.
Ay, nag-lag. Please. Sakam. Ayun. Okay, balik tayo. Hindi yung nasave ah. Kita na lang natin. Turbine. Divide natin ng 1 over M5. Okay, in which ang M5 mo is equal to 1. That is equal to M, no? Nangyayari, 1 H5. And then, oops, flow rate 6 per unit mass. Mas flow rate ng 5. Ito. Flow rate ng 6, 7. In which mass flow rate ng 5 over natin to. It's ayan magiging pangyayari dito ang M6 mo dito is equal to flow rate ng 6 over M5 tapos yung M7 is equal to mass flow rate ng 7 over mass flow rate ng 5, no? Okay, delete ko na lang to para explain ko lang. Next, tuloy. Magiging 1 H5 na to is equal to M6 enthalpy ng 6 plus M7 H7 plus ito magiging work ng turbine per unit mass flow rate ng per mass flow rate. Okay, ganyan. Per mass. Yan natin to. Magiging ganyan na yan. Flow rate ng 5. Okay, so H5 at 3398.3 is equal to 0.1781. Tapos enthalpy ng 6 is enthalpy ng 6. O 2707.4 plus ito magiging 1 less, no? 0.1781 times enthalpy ng 7. 2129.8 is equal to I plus turbine work per unit mass. Okay, paano kaya naging nangyaring yon? 1 less 0.1781. Okay, balik tayo dito. So, ang papasok dito ay 1, si 5. Ang matatanggal dito ay M6. Okay, so ang may iwan dito kay 7 is 1 less M6. Okay, so ganun yun. Mas balance. Okay, so work ng turbine per unit mass will be equal to 116.5.63 kilojoules per kilogram. Okay, so check na natin yung nasa taas. Ito, check. Doon naman sa may pump, so bali dalawa yon. Sa may pump naman, bali ang mangyayari, summation na yung work ng pump per unit mass natin is equal to work pump 1 per unit mass plus work pump 2 per unit mass. Okay, which is equal to mangyayari ang mangyayari is M2H2 less M1H1, no? Plus per M or M5 to M5. Nilalagay na lang natin kasi na ang M5 is equal to 1, no? Okay. Or that is also equal to M. Yan. Tapos plus ito work pump 2 is M
4H4 less M3H3 over per unit mass, no? M5. Ayan. Okay, pero delete ko na to kasi nga yung M2 tsaka M1 natin parehas din lang, no? Parehas lang yon. Okay? Tanggalin ko na to. Yung M3 tsaka M4 natin parehas din lang yon. Okay? So factor out natin yung M, magiging M na lang. Magiging M1 na lang. O M1 na lang gamitin natin. Pwedeng M1 over M2, no? So M1 multiplied by H2 less M1 over M5. H1, okay? Plus, ito naman is M3 over M5. Or M, pwede rin M ang ilagay natin. Then H4 less H3. Okay? So this is as 1 less 0.1781. Tapos, ang H2 natin is 192.33 less 191.83. Plus, ang M3 kasi natin parehas dun sa M5. So, 1 na to, no? Then, H4. 648.42 less 640.23. So, ang work ng pump, total pump work per unit mass is, 8.60 kilojoules per kilogram. Okay, so yan na yung total, no? Ayan. So ngayon, ang work net per unit mass is equal to, i-minus natin yung turbine, yung work ng turbine doon sa may pump. 1165.63 less 8.60. This is equal to mali, yung solution ko nito So magiging, wait lang. So 1165.63 less 8.60. This is equal to 1157.03 kilojoules per kilogram. Yung ating work net per unit mass. So ngayon, yung power output, P output is equal to 1157.03 kilojoules. Oy, na lang natin. Kilojoules per kilogram multiplied by the mass flow rate ng steam, 25 kilograms per second. So magka-cancel ito, tsaka yon. So ang matitira ay kilojoules per seconds, which is also equal to kilowatts. This is times 25. This is 28,926 approximately kilowatts. Ayan. Okay? Thank you for watching.